Eto na po mga kababayan. Yung listahan ng mga ipapatawag daw po. Ayan, Takwarens. Dahil nga sabi, pagbigyan na natin si Maharlika. Mga bossing. Pagbigyan na natin si Maharlika. Nadoble daw yung kanyang pangalan. 40 social media personalities ipinatawag sa fake news probe. Ayan. Ang isa po sa nakita ko, mga kababayan, na pangalan nandito, ito si Attorney Enzo Recto. May nagtanong dyan, bakit po kasama si Attorney Enzo Recto? Yan. Siguro naman po, mga kababayan, hindi naman po lahat ng nandito, puro po mga puro mga nagpe-fake news. Siguro nakikita nila na yung si Attorney Enzo, mga bossing, Enzo Recto, makakatulong doon sa hearing. Mayroong parte na maitutulong yung tao na yan doon sa hearing. Kaya po, siguro naman itong Takwarens na to, mga bossing, hindi po lahat nagpe-fake news. Basahin po natin. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, chairperson ng Public Order and Safety Panel na inatasan na manguna sa investigasyon, mahalagang maprotektahan. Yan na din yung binasa natin, Ang inimbitahan, ito na, nangunguna, Malu Tikya daw po, mga bossing. Ayan, Malu Tikya. Ito, nakikita ko to, yung laging laging pinagtatanggol ang dating Pangulong Duterte. Yung kapag ka nagsalita, imumwestra ko lang kung hindi nyo kilala. Yung parang ang boses, parang parang ipit. Yung dating Pangulong Duterte, ganun. Hindi naman yung mga sinasabi naman ng dating Pangulo. Yun po yun, mga kababayan. Si Malu Tikya, Pangalawa, si Jose Yumang Sonsa na meron pong dalawang ngipin sa taas, dalawang ngipin sa baba. 2x2. Na ito talaga, mga bossing, diretsa ako sasabihin, sanay sa fake news to. At ang favorite niyang pinipake news si Kibuloy. Sinasabi niya na medyo, kumbaga, bababa na ang kaso ni Kibuloy, ni Buloyski doon sa Amerika. Samantalang ang sinasabing posibleng bumaba yung kaso, yung Alipores dati ni Buloy, na makikipagtulungan po, sa Estados Unidos para lalong madiin si Buloyski. Ayan, kasama din pala si si 2x2, si Ngalbu, Crisette Loretta Chu, ayan yung babae na lagi sa TikTok din mga bossing. Mark Anthony Ramos, nako hindi po. Ayan, Lopez. Di ba? Ito naman yung sabi niya parang ready na kami, Magkikita din. Yung tipo bang ipapamukha nila sa viewers nila. Tagal ko nang inaabangan to Pero wag ka. Kinakabog yung mga dibdib. Alan Troy Sas Rogando Sasot. Alan Troy pala pangalan ni Sas. Nandiyan si MJ Kiambao Reyes, hindi ko kilala. Lakpasan ko na lang yung mga hindi kilala. Eto si Badoy. Nandito din, mga kababayan. Eto naman, ang naaalala kong pinake news nito, 3 sila. Yung NPA. NPA dati, hindi na daw siya NPA ngayon. Si Eric. Di ba? Si Eric, kasama niya si Eric, tapos si Badoy, tapos si Roque. Ang naalala kong pinake news nila niyan, dun sa Bulacan. Ang sabi, inarmasan daw po. Inarmasan ng gobyerno ang 300 katao, binigyan ng pamukpok. Kasi daw po, ayaw ipatuloy yung kanilang mautog doon sa Bulacan. Kung pagpasensya nyo na kung mali yung yung lugar ko. Yung may mga truck tapos bigla silang hindi pinayagan nung may-ari. Kasi siguro nakita nung attorney, siguro nakita, putek na to, napayagan namin sa umpisa to. Yung pala, mga sinisigaw nito sa mga rally, puro mga fake news. Pagpapabagsak sa gobyerno, hindi na namin papayagan. Galit na galit sila noon. Sabi nila doon sa Semenayo, nakatatlo. Naku po, eto po.
Meron pong sumalubong sa amin, 300 katao. Inarma 10 ng pamukpok. Eh, samantalang, nandun yung SMNI, nandoon yung nandoon yung mga vlogger nila, tatakbuhan pa gumaganon pa yung mga vlogger nila, tatakbuhan pa. May mga hawak na camera. Kung yung mga pagpapa-stop doon sa kanto, mga kababayan, napupuntahan ng vlogger nila, etong 300 na ibinalita nitong mga to, ni Celis, ni Badoy at ni Roque, hindi nila nakuhaan ng video man lang na may hawak na mga armas, gumaganon-ganon, no? Oh. Ano tawag doon? Fake news. Sino? Pagkatapos ni Lorraine Marie Tablang, Badoy. Parte ng pangalan ni Lorraine Badoy. Lorraine Marie Tablang, Badoy. Partosa. Yeah, sumunod. Si Celis, no, na nagsisigaw doon sa Kongreso. Kangaroo court! Kangaroo court! Kulong ka pa din. Ako mga kababayan, pili ko yung pagsusunog ng gulong doon sa labas ng ng Kingdom ni Buloy. Di ba may pagsusunog ng gulong doon? Tingin ko pasensya na kung mali ako. Tatanggap akong kamalian. Pero tingin ko si Celis ang may turo nun eh. Kasi ganyan yung mga gawain po ng NPA, mga kababayan. Di ba? Sunog tayo ng gulong. Tapos, ang ginawa ng mga kapulisan natin, inisprayan po ng fire extinguisher. Aba, pinakalat nila. Tinirgas daw po yung mga nandoon. Samantalang, yung pagpatay ng sunog na yon, mga kababayan, pabor na po sa kanila. Dahil po pag naamoy nyo yung amoy na sunog na gulong o goma, nakakasulasok po. Maninikip ang dibdib nyo. Tulong na sa kanila. Pinake news pa. Nandito po si Munting Tinig TV. Di ko po matag isa-isa. Shout out daw po sa inyong lahat. Mga kababayan na mga nanonood dito sa ating channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button doon sa channel ni Munting Tinig. Ayan po, mainit po talaga yan na magsalita doon sa kanyang channel. At lagi pong present yan doon sa mga pagsasama-sama sa mga rally po. Si Munting Tinig. Ang alam kong pangalan ni Sir is Sir Glenn. Nadaan na sa akin yung Facebook ni Sir Glenn eh. No? Kaya lang nalimutan kong pindutin yung i-friend sa Facebook eh. Kasi nagda-drive ako noon eh. Ayun, paki-suportahan niyo po. Sino pa dito? Si Lord, nandito na naman si Lord. Ayan, si Lord. Kasama na naman si Lord, Lord Byron Cristobal. Kilala niyo na yan. Si Banat Bay. Alex Destor. Yung Tio Moreno. Eto naman, ang naaalala ko dito, mga kababayan, is yung kay dating Senador Trillanes. May pakalat sila dun. Di ba? Meron silang pakalat na kesyo daw po nagsosorry si Trillanes, kesyo daw po sumusuko na si Trillanes, yung ganun daw po. Pero, yung pala, attorney, nung kabilang panig, yung nagsulat nung draft na yun. Kasi daw, sabi ni Senator Trillanes? Kasi po, tawag doon? Kasi po, gusto na naming matapos yung kaso. Hindi po kami binabayaran nila Pulong Duterte. Yung mga lawyer na nakahawak, hindi po kami binabayaran. Ayon po yan at base po yan sa sinabi po ni dating Senador Trillanes. Sino sunod? Aaron Peña. Naku, si Old School Pinoy. Ito po, kaibigan natin yan, mga kababayan. Pero pinapatawag din po. Si Aaron, hindi ko masyadong na susubaybayan yung kanyang vlog. Pero kami naman dalawa, although magkaiba kami ng panig, mga bossing, magkaibigan pa din kami. Si Glenn Chong. Nandito din si Glenn Chong. Naku, ano kaya sasabihin yan? Hopefully, wag naman sanang
hopefully wag na sanang ipasok ni Glenn Chong yung yumaong kaibigan niya, no? Yung yumaong in-close bodyguard niya. Kasi napapansin ko kay Glenn Chong, sa lahat na lang pinapasok yung ano na yon, yung kaibigan niya. Si Santillan. Ano po? Sana patahimikan niya na. Kahit hindi po naman usapin ganun, ipapasok niya pa din. Oh. Kay Glenn Chong naman, mga bossing, napansin ko dito, nung bago mag-eleksyon, BBM. Oh. Nung nanalo si BBM, saktong-saktong pagkaka-announce na panalo na nga, salita naman si Glenn Chong. Nagsalita na po ang mamamayang Pilipino, no? Pinili na po talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon siguro dahil alam natin, 'di ba? May hinihinging posisyon 'to at gusto niya yung posisyon sa sa COMELEC. Oh. Hindi na pagbigyan. After 6 months, mga kababayan, nandaya na daw po ang Pangulo. Nakita niya, parang ano din yan, pa-North. No? Nung nasa administrasyon, negative ang Pangulo. Dahil 2 beses na pong Dalawang beses na pong nagpa-drug test ang ating Pangulo, mga kababayan. Bago at matapos ang eleksyon. Yun yung sigaw ni Vic Rodriguez. Negative ang ating Pangulo. So ngayon po, dahil nga po nasibak, nandun na sa kabila, sa Duterte, sasama ako sa Duterte. Iba na po ang sigaw ngayon. Pa-drug test ang Pangulo. Kaya nga ho, di ba? Nasoplak ni pangalan nito o ni Espiritu. Tuloy. Si Manuel Mata Jr. Si Coco Loco. Ito, kaibigan din ho natin niya. Si Joey Cruz, kaibigan din ho natin niya. Pero simula po, actually, minsan meron kaming pag-uusap. Minsan yung ano lang po, labas sa politika. Ano ho, mga kababayan. Pero ganun pa man po, wala kaming masamang tinapay sa isa't isa. Yan, si Manuel Mata, si Coco Locoy, nung isang beses lang nag-comment pa ako sa Facebook niya No, ganun ho kasi tayo, labas ang personal sa politika. Claro Ganak, Claire Eden Contreras, ito. Di naman pupunta yan No, duwag naman ho yan, si Maharlika. Panghanggang ganun lang yan. Aba, si Jonathan Morales nandito. Oh. Sabi nung mga hindi po namin alam kung bakit po nasama si Jonathan Morales dito. Hindi naman po siya vlogger. Pagkatapos ho nung mga pag-attend niya doon saan ba to? Pag-attend niya doon sa channel ni Maharlika. Araw-araw na pong nagbablog yan. Si Morales, mga kababayan. O di ho ba? O paano hindi masasabing hindi vlogger yan? At huling-huli naman sa Senado. Yung puro kasinungalingan lang na sinasabi ni Naku, mahaba pa to. Isa-isahin na lang natin. Ayan mga pangalan, Maricar Serrano, hanap tayo ng mga kilala pa dito. Trixie Cruz Angeles, ayan. No, yung mga kilala, Darwin Salceda, hindi ko kilala. Si yung Boss Dada. Yung security ni Banat Bay. Dati. Tapos naengganyong mag-vlog. Siguro nakikita, malaki kita ni Banat Bay sa vlogging Mag-vlog na nga lang din ako. Total naman suporta naman ako. Supporter ko. Nakasuporta naman sa akin si Lord. Makikita natin kung ano yung tapang nila. Magsasalita sila diyan. Sino pa? Cathy Binag. Eto. Si Cathy Binag. No? Na may sabi, meron akong amoy pek-pek na USB. Sorry. No? Hanggang ngayon, wala pa din yung USB. Nakasagutan ko to doon sa comment section No? Kasi may pinost yung isang kaibigan, sumagot siya. Sabi ko, may pinost yung isang kaibigan. So ngayon, sabi ko, tungkol kay Binag. Sabi ko, biglang naging political vlogger yan no? Si Binag. Tapos nakita niya siguro yung comment ko. Mark Ramos? Kailan naging political vlogger? Kailan ako naging vlogger?
Ang ginawa ko ho, mga kababayan, pumunta ako doon sa channel niya, sa YouTube. In-screenshot ko, sinend ko sa iyo. Siguro 3 months, political vlogger ka. ang comment pa yata niya doon. Tingnan nyo. Dito. Paano sasabihin na hindi vlogger? Diyos ko, bakit ngayong pinapatawag kayo, hindi na kayo mga vlogger? Di ba? Ngayong mga pinapatawag na kayo, wala na. Naku, mukhang tinanggal na yung ano. Ayan. Ano yung war against drugs? Hindi ba political vlogger yan? Biglang pag pinapatawag na ho, hindi na ho kami mga vlogger. Ay, Diyos ko. Meron pa ba dito? Binag MJ Mondeharo. Sabi sa inyo, vlogger na lang yan eh. Yung host ni ni Buloyski. Susain Batalya, Joe Smith, Political Witch Boy, Jeffrey, blah blah blah. Wala na akong kilala dito. Pebbles, hindi naman si Pebbles to. Trixie Cruz Angeles, ayun, na doble nga, si Attorney Enzo Recto. Ayan, napaliwanag ko na ho, mga kababayan. Yung iba ho sa kanila, tignan nyo yung mga vlogs, no? Ang sinasabi na, nasa labas ako ng Pilipinas eh. Kakalabas ko lang eh. Wala naman ho sa aking dumating. At yung nagiging style ho nila, mga bossing, no? Style Maharlika na. Dumating po sa akin yung yung padala nila, iba naman po yung pangalan. Iba po yung spell ng pangalan. Hindi po ganun yung spell ng pangalan ko. Pero katunog. Ibig sabihin, ikaw na yon. Ginagawa nyo dahilan yung mga maling spelling. Ibig sabihin, kayo na yon. Style Maharlika. Mali po yung pangalan, mali po yung mali po yung address. Para lang po makapagpalusot na hindi pumunta. Kayo talaga. Ay nako. Anyway, sa A4, kayo ulit ang aming topic. Papanoorin namin kayo. Siyempre, yan naman ang hangad natin, di ba? Ang mapatawag dyan sa Kongreso. Tingnan natin, mga bossing. Hindi nyo po ka-level ang mga Duterte vlogger. Ang layo. Sabi, nando sila Sila pupunta dun sila, Kongreso, tayo dito lang po. Papanoorin lang natin sila. Nag-deny na ang mga vlogger. Sabi ni Manuel T. Berula, kala ko ba, yan, maisog. Bigla pong hindi na mga nagiging vlogger. Si Morales po, hindi na daw po vlogger. Samantalang pagkatapos ng mga live niya kay Maharlika, nagla-live doon sa kanyang channel sa Jonathan Morales. Ano ba yon? Ang pambansang agent daw ho. Ayun, si Binag, hindi na daw vlogger. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta, papanoorin namin kayo diyan sa Congress. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.